Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo! Pagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo dito pa rin sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services sa ilalim ng patnugot ng Presidential Communications Office. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ang Global na Tayo team mula po sa ating production side, ang ating executive producer Jam Season, sa Master Control. Kasama natin si Milo Junela and of course si JP Lumuntad sa ating Wirecast. Tayo po ay napapanood at napapakinggan live sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast sa inyo pong mga Facebook browser. Type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ngayon din sa ating YouTube channel, sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service at sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang ating shortwave broadcast through the facilities of Voice of America gamit ang kanilang mga shortwave transmitters. And of course, hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming sa inyo pong mga cellphones, Android man yan or iPhone. I-download nyo lang ang ating PBS eBox Radio Receiver app. Para po sa araw na ito, marami pa rin po tayong tatalakayin, marami pa rin po tayong pag-uusapan, hihimayin para na rin po makapagbigay ng impormasyon, tamang perspektibo, direksyon sa mga napag-uusapan. Pero bago ang lahat, gusto ko munang ipaalala yung ating mga kababayan, dagsa po ang kaso ng mga leptospirosis ngayon dito sa National Capital Region dahil na rin po sa mga nagdaang pag-ulan at pagbaha. So punong-puno na po ang National Kidney Transplant Institute. Talagang na sila, overloaded na sila sa kaso ng mga leptospirosis. Ilan na rin po ang mga naitatalang nasawi sanhi po ng leptospirosis. Gayun na rin sa San Lazaro Hospital, medyo nagkakaroon na rin po ng loading o masyadong madaming kaso sa San Lazaro Hospital. Gayun na rin dito sa iba pang mga government hospitals na nagsisilbi sa ating mga kababayan. Pero ang Philippine General Hospital po ay nagsabi na kahapon pa na handa silang tumulong. Yung tinatawag na referral system. Para po yung iba na mga kababayan natin na hindi naman kinakailangan pumunta ng NKTI dahil sa kaso ng leptospirosis, pwede silang pumunta sa PGH, Philippine General Hospital, para po malesen yung dami ng mga pasyenteng pumapasok sa NKTI. Pero at this point in time, mukhang ang PGH is of course dinadagsa na rin po ng mga pasyente. Alright? So ano po tayo dyan? Medyo babantayan din po natin yung mga kaso na yan ng mga cases ng leptospirosis sanhi po nitong mga pagbahang ating naranasan itong mga nakalipas na linggo. Samantala, eto na tayo. Nakakuha ang Pilipinas ng mataas na back-to-back investment grade mula sa dalawang nangungunang financial institution sa mundo na Rating and Investment Information Incorporated o R&I at Moody's Corporation. Pinagtibay ng Japan-based credit rating agency na R&I ang A negative investment grade credit rating sa Pilipinas na may stable outlook. Samantala nagbigay naman ng Baa2 investment credit rating ang Moody's na siya ring stable outlook. Para po tulungan tayong maipaliwanag, para mahimay natin to, ano bang ibig sabihin nitong A negative investment credit rating? Ano ba tong Baa negative 2 investment credit rating na binigay ng R&I at ng Moody's? May kinalaman ba to sa kabuhayan nating mga Pilipino? At lalo-lalo na, sumasalamin ba ito sa economic performance at katatagan ng ekonomiya ng bansa? Makakasama po natin dyan, walang iba kundi ang ating economist at financial and market analyst, Professor Astro Del Castillo. Prof. Astro, magandang umaga po at welcome back sa Radyo Pilipinas World Service. Okay, sige. Hindi natin marinig si Professor Astro Del Castillo. So, medyo baka
adjust lang ano po sa Zoom or sa audio. Okay? Manong Ray, Ayan, magandang umaga. good morning Prof. Astro. Magandang Opo, umaga. pasensya na po, nasa ibang bayan po tayo. Siguro ho, mahina yung aking mobile data signal. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga din po Prof. Astro. Well, tulad na nabanggit ko kanina, dalawang credit rating R&I at Moody's nagbigay ng parehong stable outlook para sa Pilipinas. Ano po? So, siguro ang unang katanungan ko po Prof. Astro is ano bang ibig sabihin nito? Itong sinasabing A negative 2 tapos yung isa BAA negative 2 para sa credit rating ng Pilipinas. How can we explain this? Ano bang kahalagahan nito para sa atin at Opo, para sa isang opo. ordinaryong mamamayang Pilipino? Opo, itong may mga malalaking pong kumpanya, no, at marami pong malalaking kumpanya, both local and foreign, talagang nagmamasid po sa atin. Isa po diyan yung Japan Credit Rating Agency at Moody's, no, na recently nag-announce ng stable outlook doon sa ating rating. Ano ba po tong rating na to? Ginagraduhan po ang ating bansa, no? Ang bansa, yung mga kumpanya na minomonitor nila, lalo na mga listed companies, no? At dahil sa pagmo-monitor nila, binibigyan ho nila ng grado. Mhm. Binibigyan ho nila Mhm. ng grado ito dahil ito ang batayan ng maraming investors nila. Mhm. Maraming investors sila na may, alam niyo na, may malalaking network ng pangkapital, no, panglagak ng investments dito Mhm. sa ating bansa. Mhm. So itong grado po na ito ay naka-breakdown sa mga katulad niyo ng nabanggit niyo sa sa letter A, double A, triple A, Mhm. Mhm. triple B, Mhm. may mga grade scale po 'yan. Mhm. Makikita po natin 'yan sa internet. Wow. Magkakaiba po sila ng grading but somehow pag sinabi pong A positive, no, investment grade, maganda po 'yon. Pag Pe sinabing investment grade, sinasabi po na ang isang bansa o isang kumpanya ay may kakayahan talaga na magbayad ng mhm. na maayos ang kanyang pananalapi, Mhm. Mhm. may kakayahan siyang magbayad ng utang, puwede pa siyang umutang, no, Okey. sa mababang interes, Mhm. oo. Pero 'Pag Prof hindi maganda ang outlook, yes. sa mahal na interest. Pero Prof. Astro, matanong ko lang, tulad nito, sa R&I think A negative rating ang nakuha natin. Yung sa Correct. Moody's is BAA negative 2. So, lahat pareho ito stable outlook. Compared mo sa halimbawa A or A+. Yes po. Okay, Yes sige. po, opo. Mhm. Yung outlook naman po nila, tatlong kategorya 'yan, 'no? May positive outlook, stable outlook, negative outlook, 'no? So andun Mhm. po tayo sa stable, despite all the so-called challenges, sinasabi po nila, kaya pa naman ng ating economic fundamentals to really Mhm. survive these Mhm. threats, 'no? Mhm. Somehow both of them agree rin naman na may mga risk Mhm. na yun rin naman ho ang sinasabi namin sa pribadong sektor, 'no? Yung ating Mhm. debt ng ating bansa, Mhm. yung political risk ahead of lalo na po malapit na yung 2028, Mhm. and then yung government spending, 'no? Lalo na sa infrastructure. Hindi ho hindi ho gumagastos ng maayos pa ang ating gobyerno during Alright. the past Mhm. 12 months. Okay. So, Oo. ang parehong rating po ay nagsasabi stable o nakikitang ay kayang ika nga makabangon ng Pilipinas sa mga economic challenges, both locally at yung mga nangyayaring kaguluhan sa labas ng bansa, ano, Prof. Astro. Pero bilang isang economist, ano ang ginamit na batayan dito ng RI at ng Moody's para mabigyan tayo ng A negative at BAA negative 2 para masabing stable outlook ang nakikita nila? What barometer did they use? Opo. Mga economic indicators po na related sa fiscal, sa monetary, 'no? Usually po titingnan talaga yung kalagayan natin in terms of yung ating koleksyon sa buwis, 'no? Mhm. Para kung talagang meron tayong nakokolekta na tamang buwis panggastos sa mga economic programs, 'no? Mhm. Versus yung existing utang natin, 'no? Tinitingnan niya rin yung mga so-called budget deficit, other economic indicators, 'no? Binabalanse po niya 'yan. Mhm. May kanya-kanya po siyang grado para diyan, 'no?
Kaya ang pinaka-summary po niyan ay yung grado na sinasabi na nabanggit niyo kanina na sa R&I ay nagbigay sila ng stable outlook and Moody's rin A negative for R&I if I remember it correctly and Baa2 sa sa Mhm. Moody's. Alright. Ngayon, nabanggit po ninyo, Prof. Astro, marami silang mga tinitignang sukatan, ano po, para makarating dito sa ganitong klase ng assessment na stable outlook. Pero if I can remember correctly, 2.3% ang latest GDP ng Pilipinas. Ano Mm. po, at down pa yan noong 2.6%. Pero mas Previous mababa pa yung quarter. 2.6% kumpara sa 4.4% growth noong 2025. Mm. Base po sa RI at Moody's, inaasahan na makaka-recover ang economic growth ng Pilipinas for 2027 sa 5%. Ano po reaction niyo dito? Makakaya bang makamit ito by Oh. 2027? Well, posible po 'no, ang outlook naman po, economic outlook for next year is more robust 'no, given the or mas tingin po natin ay mas maggo-grow ng maayos ang ating ekonomiya 'no, compared to this year 'no. Given that, we're expecting yung government spending na talagang mas maayos na at Mhm, mabilis at mas malaki 'no. mhm, Kapag nag-spend po ang government, nakakatulong po sa pag-ikot ng ating gulong ng ating ekonomiya 'no. mhm, Pangalawa ay ano po, malapit na ang 2028. Usually po, 2 years or a year before the national elections, may political spending na po, no? So isa yan sa inaasahan. And alright. then hopefully by next year, OFW remittances will further improve, no? Mhm, We're expecting that hopefully mag-taper off na yung mga risk na mhm, nakikita natin sa pang-ibang bansa, lalo na po in terms of geoeconomics and geopolitics. alright. You mentioned kasi po as government spending, OFW remittances. Dun muna ako sa government spending, ano po, Prof. Astro. Sa proposed 2027 budget, sapat ba yung nakalaang government spending, lalo na sa mga infrastructure projects at maging sa mga foreign assisted projects para ma-achieve itong mga ika nga po economic growth for 2027? Yes, ongoing po yung yung budget hearing. May mga comments na rin po coming from business, academe, no? We're emphasizing more budget sana sa mga institutional needs, economic needs ng ating bansa, no? Rather than yung mga so-called social welfare funds again, no? We'd like government to really focus on infra structure pa rin, no? And of course, the other priority sectors such as education, health, and of course, defense, no? Wala pong final pa. Though ang pinakamaganda is they're hearing also other sectors coming from our industries, no? Private sector, the big business groups, and even the Mhm, academe, no? mhm, So hopefully at the end of the day, no, they will somehow take heed of our recommendation na talaga focus po tayo talaga do sa institutional reforms so na yun rin naman sinasabi ng mga rating agencies, no? mhm, mhm, We really need to beef up our infrastructure and also our digital infrastructure, no? mhm. So that the ease of doing business will be better. Of course, when we say ease of doing business and of course, para mapaganda natin yung mga infrastructure natin through government spending, we're of course trying to lure in, di ba, Prof. Astro, mga foreign investments, foreign direct investments. Ah, Tama po, Opo. opo. Kasi Foreign, po mm, sa local na kapital, we can mhm, only do so much, no? mhm, We really need foreign direct investments or investments coming from the outside to really beef up our revenues, mhm, mhm, beef up and consequently magiging positibo po to sa employment, no? Pag mas madaming kapital na pumapasok, mas madaming trabaho mhm, na mhm. makikita tayo. Now, speaking of foreign direct investments, I'm not, hindi lang ako sure dito sa figures na hawak ko, Prof. Astro, no? Pero you can correct me if I'm wrong. 125 billion pesos ang foreign investments as of second quarter ng 2026. Mm. Now, since napag-uusapan po natin na napakahalaga rin ng foreign
investments para ma-achieve ang ating economic growth, which is the target is 5% by 2027. Sa tingin po nyo, how much foreign direct o foreign investments ang kailangan pumasok sa Pilipinas upang magkaroon ng significant contribution sa economic growth o GDP for 2027? Well, sa akin po, any significant amount pertaining to sabihin na lang natin a billion pesos, a billion dollars, no? Kasi po ever since this administration, madami na po tayong nahikayat at nag-pledge. Kaso lang po yung na-realize nga po ay overall, no, yung Mhm. dun sa pledging and also yung pag-ikot ng ating presidente, halos less than 20% lang ang so-called talaga pumasok, no, Mhm, tumuloy, mhm. and only a small percentage ang na-realize rin until now, no. So any amount really, no, will move hills and mountains, no. Even if it's only a billion pesos, Mhm. 100 million pesos, no. But again, of course, ang gusto natin mas malaki. Mhm. Mas malaki at higitan pa natin yung mga foreign direct investments na nakikita natin sa Vietnam, sa Cambodia, Mhm. sa ibang Mhm. bansa, no. Mhm. So if I say $1 billion, it's really only small, no, Mhm. compared to other regional allies and our regional neighbors. However, it's already significant for us, no, considering that yun nga, it's still a $1 billion ano Wow. investment. Okay. So, All right. yun po. Oo. Makakatulong po 'yan lalo na kung i-combine nyo doon sa Mhm. nagpapagalaw sa ating ekonomiya, Mhm. OFW remittances, Mhm. BPO revenues, yung mga Mhm. business processing outsourcing, Mhm. government spending, and then samahan mo pa ng malakas na FDIs, malakas na tourism revenues, no? Mhm. Yan, champion yan. Talagang gugulong ang All right. ating ekonomiya, gulong ng ating ekonomiya. Pero itong susunod kong tanong, hindi ko maiwasan, hindi maitanong 'to, Prof. Astro, eh. Yung bang utang ng Pilipinas, Yes. yun 'di ba yung ating debt, both locally and international debt natin, ah, kinonsider din ba ito sa assessment? Yes, yes, oo. Definitely, na-consider naman 'yan. Sinasabi lang nila, kaya nga stable lang yung ano, yung stable pa rin yung kanilang outlook, no. They have outlined the so-called risk, no. One of which is really yung revenues over new taxes, Mhm. revenues against debt, no. Yung Mhm. mga in-emphasize rin nila na dapat i-accelerate yung structural reforms, no? Even though na meron tayong create more, meron Mhm. tayong ease Mhm. of doing business, Mhm. kailangan on the ground talagang maayos, no? Alam mo, Kuya Ray, andito rin tayo sa ibang bansa, umiikot rin tayo sa ibang ASEAN regions. Mhm. If you compare the ease of doing business and cost of doing business, medyo very challenging tayo, eh, no? Medyo Okey. nahuhuli Mhm. tayo, oo. Mhm. So we really need to put that in order, no, so to attract investments, and hopefully Mhm. in the long run, no, we will have more revenues to address our debt. Definitely Mhm. our debt is still manageable, but if yun nga mag-deteriorate siya, yung concern na sinasabi natin, hindi maayos yung revenues given Mhm. the weakness in the economic growth, no, Mhm. then baka yung stable maging negative. Wow. Pag Uy. na-address naman Mhm. natin, then Mhm. it will be positive ang Mhm. outlook. Yes. Okay. My last question, Prof. Astro. How does the financial markets and foreign investors, see this ratings from Moody's and RII? Ano ba sila? Optimistic ba sila dito o nananatili pa rin silang cautious? Well, honestly, the market didn't really react that much, no? So medyo parang neutral lang. Mhm. I think we're already expecting yung ano, yung ratings na 'tong mga agencies na 'to, no? Mhm. We don't expect drastic positive outlook at this moment, no? Until government will really ramp up its spending, no? And then really focus on the needs of the economy, no? Which they've been emphasizing also, no? So yun ang nakikita natin for now. Alright. Well, pahabol ng tanong na lang, Prof. Pasensya na, ha. No worries, no worries. Itong National Expenditure Program o yung proposed budget for 2027, do you see this as a catalyst to move
the markets forward sa 2027 to give them an incentive. Magiging catalyst kaya ito for the financial markets come 2027? Yes, yes, Manong Ray, no? We remain optimistic naman, no? Maganda nga nakikipag-usap, kino-consult mga sektor, no? Hindi naman natin tinitingnan agad na negative, no? It's not a perfect NEP, no, or Mhm. National Expenditure Program. Hindi naman talaga perpekto 'yan, but there's room for improvement, Mhm. and we're hopeful that the government will listen, no? Kasi after all, it will benefit the overall economy, no? Mhm. And then it will move us forward, no? There will always be disagreements, but we're still hoping that they'll listen to us more, and that the focus is really the economy Mhm. rather than political dole-outs or political favors. With that, Prof. Astro, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob niyo sa amin. Thank you so much for giving us your time and giving us your professional insights dito po sa pinag-uusapan natin para mabigyan ng direksyon ang ating mga kababayan tungkol dito. Thank you very much, Prof. Astro. Manong Ray, maraming salamat. It's been nice talking to and conversing with you. Mabuhay po kayo. Thank you, thank you. Ang ating pong economist at financial and market analyst, walang iba kundi si Professor Astro Del Castillo. Good morning din kay Miss Betty Atinan, who is now watching from Singapore. Good morning sa iyo, Betty Atinan. Good morning din kay Sean Kyle Flores ng Sapang Bato, dyan po sa May Angeles City, Pampanga. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino. Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy. Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla. Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng benepisyo galing sa DOST po ay nagiging bamboo fiber extractor. Pati bamboo. Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga habi, pati mga may kapansanan, nakakahabi. Dati-rati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang. Nung natutunan ko po yung paggawa, Sino nagturo sa nag-training po kami sa DOST. sa DOST rin? Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon. Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda na naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino. Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Patuloy na sumusubaybay sa programang Global na Tayo dito sa Radyo Pilipinas World Service. At tulad ng nabanggit ko kanina sa pambungad nating pananalita kanina sa ating programa, nakatutok tayo sa mga sitwasyon ngayon ng kaso ng leptospirosis, particular dito sa National Capital Region at sa mga specialty hospitals o mga government hospitals na tumutugon sa dagsang mga kasong pumapasok sa mga ospital na ito. Nag-overloaded na po sila. Punong-puno na ang NKTI, ang San Lazaro. Pero alam nyo, to the rescue dyan ang Philippine General Hospital. Sapagkat kahapon pa, no, isang araw pa, nagsabi na po ang Philippine General Hospital, natutugunan nila itong kinakaharap na paghamon ngayon dito sa NKTI at probably sa iba pa government hospital na dinadagsa ng mga kaso ng leptospirosis. And speaking of that, kasama po natin ang direktor ng Philippine General Hospital, walang iba kundi si Dr. Gerardo Legaspi.
Doc Gap, magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning. Opo, good morning po at maraming salamat po sa oras ay pinagkaloob nyo sa amin ng himpilan. Doc Gap, kamusta na po ang sitwasyon ngayon sa Philippine General Hospital, lalong-lalo na sa pagbibigay nyo ng tulong, assistance sa National Kidney and Transplant Institute dahil talagang overloaded na sila sa kaso ng mga leptospirosis, Doc Gap. So, sa ngayon po, para natin yung mga pangyayari. Noong linggo po, nag-umpisa ang aming koordinasyon kay Dr. Dan. Mhm. Mhm. Okay, nawawala si Doc Gap. Okay, sige lang. Paki-re-establish lang yung communication with Doc Gap ng Philippine General Hospital. Ano po? Mahalaga malaman natin kung ano yung mga nangyayaring sitwasyon, okay? Dyan sa Philippine General Hospital. Again, like I said, overloaded na, ibig sabihin overcrowded na, punong-puno na yata yung mga beds sa National Kidney and Transplant Institute. Kasi po yung NKTI, yan po yung specialty hospital na talagang nakatutok sa mga kaso ng kaso ng mga leptospirosis o mga liver or kidney cases. Kaya doon nagpupuntahan karamihan. Pero nagbabalik na po ang ating director ng Philippine General Hospital, walang iba kundi si Dr. Gerardo Legaspi. Doc Gap, good morning po ulit. Magandang umaga po ulit sa inyo lahat. Ayan. Good morning. Opo. Naputol yata kanina. Naputol po, pasensya na po. So, you were saying yung sitwasyon po at nagba-backtrack lang po kayo kanina ng konti tungkol sa sitwasyon sa leptospirosis. Noong linggo po nag-umpisa na magkaroon ng pagdagsa, lalo dumami sa mga iba't ibang ospital, lalo na sa NKTI, at nagkaroon po ng koordinasyon ang PGH at kay Dr. Dante Dotor, ang kanilang medical center chief, kung ano man ang paano makakatulong ang mga iba't ibang hospital po. Napagkasunduan namin na maglilipat sila ng mga pasyenteng tingin nilang maari namang sa PGH na lang gamutin, whether leptospirosis case or mga iba pang mga kondisyon ng mga pasyente tulad ng heart attack or pneumonia o yung mga pwede pong ilipat. So naglaan po kami ng mga kama para sa kanila at ongoing po yung paglilipat. May mga 5 pasyenteng in the process na po. 2 na po yung nalipat at in the process po yung 3. Kahit ang PGH sa puno na biglang napuno. Biglang napuno pong emergency room siguro dahil sa announcement na umiwas na ang mga pasyente sa NKTI. Kaya kami po ay dinagsaan din ng mga leptospirosis case. Ngayon po ay bumibilang na sila sa 21. Okay. Na nandito po ngayon. Opo. Alright, currently you have 21 leptospirosis cases sa PGH. Hindi pa ho kasama diyan yung 2 na galing sa NKTI nitong mga nakalipas na araw at yung parating pa na sinasabi yung 5? Hindi pa po. Hindi naman po lahat leptospirosis ang ililipat ng NKTI. Napagkasundo namin pagka po actively na ginagamot na sa NKTI, itutuloy na nila. So yung mga bagong pasyente na pwedeng ililipat kaagad. So yung 21 po, hindi pa kasama yung mga ililipat na mga pasyente. Hindi pa kasama. Okay. Hindi pa po. So, pero sabi nyo nga po, napuno kayo, dinagsa na rin kayo. So, how is it putting a strain on the emergency room ng PGH, pati ng medical staff natin, Doc Gap? So, ang emergency room po ng PGH ay 300% occupied. Kahapon po, may sitwasyon na kinailangan ang mga pasyente, nasa sahig na ang mga pasyente. Talagang kasi ang design po ng aming emergency room for 70 patients. Ito naman po nangyayari sa lahat ng mga government emergency rooms. Pero itong dahil nga pong nagdadagsa ang mga leptospirosis patients at kasama na rin yung mga lagi pang namin nakikita mga malalalang mga kaso, nagsabay-sabay po kaya kahit kami po napuno na rin. Pero tuloy-tuloy naman po yung commitment sa NKTI at meron pong tinatawag na transfer team.
na nagpoproseso ng mga pasyente. Yung iba po kasing na dapat mailipat na mga either nakauwi na or na sabi sila na uuwi na lang sila dahil siguro na punong-puno rin ng NKTI. No? Speaking of that, Doc Gap, pwede bang meron ako narinig na there are certain cases ng leptospirosis na pwedeng sabihin natin i-treat sa bahay, hindi na kinakailangan mag-stay sa ospital. Meron bang ganong klase ng mga medical treatment na pwede yung kaso ng leptospirosis i-treat sa bahay? Meron po, kasi mild, moderate, severe po ang classification niyan. No? Yung mga mild po, actually marami po, kailangan lang, pinaka-importante masiguro na leptospirosis sila o hindi. No? Kasi pagka nalaman na leptospirosis ang pasyente, kahit na mild, binabantayan po yun. Kahit po sa bahay, kunwari na pauwi na, binabantayan pa rin po kasi ang mga komplikasyon maaaring lumabas sa loob ng 1 o 2 linggo pa po Ang tanong ngayon napuno na po kayo dahil bukod sa pagtulong sa NKTI, may mga sarili kayong kaso ng leptospirosis na tinatanggap. Ang tanong, kapag talagang sabi nyo nga 300% ba yung capacity nyo ngayon? Emergency room. Wow. Sino naman ang sasaklolo sa UPPGH, sa PGH kung sakaling sobra na talaga? Ang San Lazaro puno na rin yata, Doc Gap. Wala po. So may mga tawag po doon, may mga overcapacity protocol po ang mga ospital. Katulad dito, babakantihin po namin ng mga kama para po umuwi na yung mga dapat umuwi. At hindi po kami mag-a-admit ng tinatawag na mga elective o yun po yung mga kunwari, admit kayo para magawa ng test o kaya para operahan ng elective. Temporarily, suspend muna po yun para yung mga kama malibre at mabawasan ng pasyente sa emergency room. Kasi kami po, hirap din maglipat ng mga pasyente kasi pag nandito na po ang pasyente, ayaw na po nilang gumalaw. Ayaw na po nilang lumipat ng ibang ospital. Yes, that's true. Ako dyan naging saksi na ako dyan that one time na nag-cover kami dyan. Doc, nagpunta kami. I think, hindi man leptospirosis case, pero marami rin yung mga nag-over din yung load sa emergency. So, nakikita nga namin noon, pag pumasok na dyan, ayaw na umalis. Ibig sabihin, kahit anong ayaw na talaga umalis. No? Opo. Kasi kailangan po ng consent. Hindi po pwedeng ilipat na walang pahintulot ang pasyente o ang pamilya niya. Kaya po, yun ang isa sa mga nakakaantala ng paglilipat po. Pero ang Department of Health ba at ang local government naman nila, kamusta po ang pagtulong? Nagbibigay naman ng assistance sa inyo? Meron po. Meron namang close coordination. Kung naalala nyo noong nakaraang siguro 1.5 years ago, si former Secretary Herbosa binuksan ng mga DOH hospitals para po tanggapin nga yung mga pasyente ng PGH. Pero ang problema nga po, ayaw lumipat. Ayaw talaga. Okay. Pero hindi ba pwedeng maglagay ng sabihin na natin mga temporary medical tents within the PGH compound para makatulong sa inyo, Doc Gap? Pwede po yun, pero ang PGH po kasi ang puntahan ng mga pinakagrabing sakit So baka hindi po sila kakayanin sa mga tent. Marami kailangan ng oxygen. Actually, ngayon po wala nang oxygen port, wala nang oxygen area. No? Marami kailangan ng mga gamot na mabilis ang binibigay. So baka mamiligro po kung nasa tent. No? Kaya sa loob po ng emergency room, kahit nakaupo sila, at least nakikita sila ng aming mga nurses, mga doctors. At gumagawa na lang ng paraan po na matuloy-tuloy ang paggagamot kahit na dikit-dikit na sila sa pasilyo at sa mga silya po. Dito talaga makikita yung dedication tsaka public service ng mga health professionals sa mga doctors natin tulad nila Doc Gap at sa mga doctors natin sa Philippine General Hospital. Nakita po talaga natin yan. Ako'y tuwan-tuwa sa mga ating mga healthcare workers dahil nung baha, pumasok po sila lahat.
Grabe. Pumasok po sila lahat. Ito Grabe. totoo naman to po sa lahat ng mga hospital naman. Opo. Hindi lang naman po sa amin. Alright. Doc Gap, well, maraming salamat sa oras sa pinagkaloob mo sa amin, and I know you have your hands full. You have a lot on your plate kasama ng iba pang mga doctors natin and health professional workers natin sa PGH. All we can do here sa station is to remind our people to take care of themselves para hindi magkaroon ng leptospirosis. So, to heed, yung mga public health advisories. Pero sa inyo, ang aming prayers at pasasalamat sa patuloy na pagtulong po ninyo sa aming mga kababayan. Maraming salamat din po at maraming salamat sa ating pamahalaan, sa suporta at sa publiko sa pag-unawa. Maraming salamat po. Ang ating pong director ng Philippine General Hospital, walang iba kundi si Dr. Gerardo Legaspi. Magbabalik po ang inyong programa makalipas ang ilang paalala. Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao. The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement. Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas. Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Tayo po ay bumabaybay pa rin dito sa programang Global na Tayo sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. Paalala ko lamang po, ang Radyo Pilipinas World Service ay ang overseas broadcast ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. At isa po kami sa mga himpilan nito at sa ilalim po ng patnugot ng Presidential Communications Office. Ako pa rin po yung lingkod, Ray Sampang. Sa putong ito ng ating programa, dadakoy naman natin ang mga naging kaganapan dito po sa impeachment trial sa Senado itong mga nakalipas na araw, particularly nung Monday at nung Tuesday. Nung Monday po, sumalang sa witness stand si OBP o Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta. Although retired na to, sabi niya, retired na siya. At syempre, nung Martes naman, sumalang kahapon, isa pang witness na si Lemuel Ortonio o ASEC Lemuel Ortonio. Pareho po sila na taga OBP. Okay? Now, ito pong dalawang nabanggit ko na witness nung Lunes at Martes ay tinuring na hostile witness ng Senate Impeachment Court. Dahil may connection sila eh. Meron silang connection sa mismong Office of the Vice President kay Vice President Sara Duterte. Okay? And of course, siyempre, marami pa na pag-usapan doon. Kung kayo nakatutok doon sa naging impeachment trial nitong Lunes at Martes, medyo may mga paulit-ulit yung sagot. Meron namang meron din namang mga medyo diretso naman yung sagot yung iba, pero yung isa paulit-ulit na nagiging question tuloy ngayon. Kung bakit nangyari ito at tama bang naisa lang ito, may nakuha nga bang impormasyon dito, etc. etc. Pero
Alamin natin mula sa pananaw at pagtaasa ng isang pantas sa batas ang ating makakausap ngayon. Dati po siyang presidente ng Philippine Bar Association at chairman ng Movement Against Disinformation. Walang iba kundi si Attorney Rico Domingo. Magandang umaga po, Attorney Domingo, at welcome sa programang Global na Tayo. And good morning sa lahat, no? Thank you very much po, Attorney Domingo, for indulging our program ngayon pong My umaga. pleasure. It's my pleasure. Thank you. Well, Attorney Domingo, I'll just go straight to the point. Pasensya na. Pero babalikan ko lang kasi itong naging pagsalang ng witness na si Gina Acosta, na dating disbursing officer ng OBP. Ano po ang naging assessment niyo muna dito sa naging testimonya nito sa witness stand? Well, ang on balance, ang sinasabi lang niya na while she is the so-called special disbursing officer ng OVP at saka ng Department of Education, no? Mukhang sinasabi niya na tinatawag siyang nanunungkulan para doon sa functions na yon. Pero parang pinapasa po yata niya ang final phase ng disbursement. Excuse me, disbursement dun sa kay Colonel La Chica at saka kay Colonel Nolasco. Ayun, parang umiilag siya na hindi siya ang totally responsible dun sa disbursement, no, ng mga pondong confidential funds as well as the intelligence funds. So, yun ang nakikita natin. And that is echoed by Mr. Ortonio kahapon, no? While Mr. Estonio appeared to be very professional, straightforward ang kanyang pagkalalahad ng kanyang role sa lahat ng pinag-uusapan, pero ang suma total po noon, Mr. Sampang, no? Sinasabi nila wala kaming liability rito, at dapat ang liability nito yung nag-disburse talaga kasi yun lang ang inutos sa amin. Ngayon, ang magandang nangyari kahapon, hindi naman maganda, malinaw naman na ating nalaman kahapon, nalaman natin na talagang alam po ng Vice Presidente ang lahat na ito. So yun ang suma total po nito. In fact, if you recall, can I call you Ray? Yes, you can call me Ray, Attorney Rico. Attorney Domingo. Okay, Ray, kasi medyo informal naman ang ating pag-uusap, no? Ray, tinanong pa nga ng presiding officer yan, si Chis Escudero, Senator, no? Tinanong niya, ito bang lahat na ito ay alam ng Vice Presidente at sinupervise mo ito at inallow at inauthorize mo ito na alam ng Vice Presidente at ang pagkaka-request ng mga disbursement funds nito from the DBM, Department of Budget Management, alam din ng Vice Presidente and how these matters or these confidential funds and intelligence funds were cashed, encashed, released, spent, and liquidated. Alam daw po lahat yon ng Vice Presidente. So nakuha natin sa dalawang witnesses na yan, yung mga bagay-bagay na yan. Oo, lalo na dun sa parte ng testimonya nitong si Ortonio, Attorney Domingo. Okay. Yes, Ray. Pero hindi ba parang, correct me if I'm wrong, Attorney Domingo, sa ginawang yan ni Senate President, ni Presiding Officer, Senator Chis Escudero, parang siya na yung nagbigay ng giya para sa prosecution, para matanong yung ganong klase. Di ba dapat ang prosecution ang nagtanong nun sa kanya? Hindi, parang ginawa lang yun, sinamarize lang niya. Tinulungan lang niya yung mga pagpapalit ng mga statements ng prosecuting panel as well as the witness. Pina-clarify lang niya. At tinanong po niya yun at sumagot naman yung witness, si Mr. Ortonio, yes sir. So on that point, nakuha po ba ng prosecution panel na nais silang marinig mula dito sa dalawang witness na ito, kay Acosta at saka kay Ortonio? On the basis of the matters that I just mentioned, mukhang nakuha naman yata ng prosecuting panel yon. Okay. Sige, pero
Merong isang lumalabas ngayon Attorney Domingo, na isang issue bilang isang pantas po sa batas at former president ng IBP. Yung bang ng Philippine Bar Association at chairman ng Movement Against Disinformation. Yung bang pakikipag-usap kasi ni-raise ito eh. Nagkaroon daw ng pagkakataon makipag-usap ito si Acosta kay Tony Barakel ng Defense days before yata nung pag-upo niya sa witness stand. Ito ngayon ang tinuturo na kung bakit templated ang sagot lagi ni Acosta doon sa witness stand. May bearing ba ito? Bawal ba ito? O nangyayari ito sa isang normal na court situation? Well, normal po yan in a sense na yung kanya medyo to borrow the common parlance, no, Ray? Yan parang scripted. At meron pa nagsabing senador na parang template, no? So, in other words, ang pinag-usapan natin dito, ano bang kanyang pahahayag under oath? Kung yun ang pahahayag niya sa under oath at siya magtetestigo along that line, then he or she would be personally liable kung sakaling meron siyang hindi tamang pinag-narrate, no? So, as to whether he consulted, we were not born yesterday, no, Ray? Siyempre, hostile nga po yan eh. Kanino po ba? Kaya na hostile po yan eh. So therefore, may mga scout, may mga yan sa likod, meron tumitimpla sa kanyang narration. Ngayon, it will be up to the skills and expertise of the panel, the prosecution panel, to ferret out and to extract whatever they want from the witness who's supposed to be hostile witness, or hostile witnesses in the case of the first one and the second one, or Tonyo. So, hindi kakaiba yan, Ray. Hindi kakaiba yan. Nangyayari po talaga yan. Alright. Okay. Pero, sa pagkakataong itong mga hostile witness na ito, lagi nilang tinuturo, Colonel La Chica, ano po. Pero sa huling pagkakarinig po namin mula sa prosecution panel, mukhang pinag-iisipan pa nila kung tatawagin nila sa witness stand si Colonel La Chica. Marami tuloy ang nagsasabi, Attorney Domingo, na parang, bakit? Natatakot ba ang prosecution kay La Chica sa mga sasabihin niya? Ang tanong ko po dapat bang tawagin as a former president ng Philippine Bar Association and as a lawyer, kayo, Attorney Domingo, kung nasa ganito kayong sitwasyon, tatawagin niyo ba sila Chica to testify sa witness stand? Hindi natin alam ang nangyayari sa likod di ba, Ray? Hindi natin alam ang deliberation ng prosecuting panel. I know some of them. Ang point lang dito, and I know some defense lawyers as well, so I want to have a very neutral presentation here, Ray, no? Ang point lang pinag-usapan natin dito, ano ba ang kanilang feeling, kung ano makakatulong ba ang sasabihin nila Chica at ang kanilang theory of the case ay matutupad. Pag sinabi nila sa kanilang deliberation na makaka-negative lang ang sasabihin ni La Chica because hostile witness nga po siya, no? Sa kanilang discernment at kanilang obserbasyon, sasabihin nila, baka makakasila lang to, wag na nating ipresenta. But at the end of the day, to close the loop, no, so to speak, Ray, dapat talagang malaman kung anong ginawa ng disbursement, anong ginawa niya sa disbursement funds, at kanino na binigay, at anong kanila. Because meron silang katungkulan, may responsibility mga binigyan ng disbursement funds, and most particularly si SDO, si Gina Acosta, at saka si Ortonio, na dapat malaman nila kung ano ang ginawa para, kasi pera ng bayan yan that's the taxpayers' money. So in other words, you should account and be liable for the disbursement of this at find out and tell the people kung ano ang resulta ng pagkakagastos ng
perang yan. Mhm. And that is exactly what is being safeguarded by the joint memorandum, di ba? May joint circular at tinahas na very clear ang procedures and matters that ought to be attended to so that there'll be a legal and there'll be to avoid any misuse of the confidential funds. Yan lang ang dapat malaman natin. Now, ang question mo again, I'm sorry for the long-winded answer. Ang aking sinasabi, depende yan sa pantahan ng mga members ng panel. But kung ako ang tatanungin mo, Ray, depende yan sa skills and techniques of the panel. Kasi pwede mo namang lumabas yan ang gusto mong lumabas. So, hindi ko pangungunahan ng prosecution panel at tingnan natin mabuti. But very sure, kanina lang yata nabasa ko sa newspaper, Ray, na meron announcement from OVP. Okay, No? okay. Hindi galing sa panel yan, hindi sa prosecution, na ready raw sila, chika, to testify. Oh, So okay. parang kung iyong titingnan in very neutral manner, parang pinapainan ng defense Yes, ang yes. prosecution panel na iharap sila, chika. So in other words, medyo, alam mo na, may mga dimension ng mga legal strategy po yan, di ba, Ray? Well, sa panig naman ng prosecution, ng defense, Attorney Domingo, were they able to fend off yung naging cross-examination, or I'm sorry, direct examination ng defense ng prosecution kay Acosta at maging dito kay Ortonio? Were they able to deflect those questions and at least kahit pa paano ma-divert yung attention? Nagawa ba nila yon? Sino Ang defense panel, ang defense panel. Maikling-maikli yata ang cross-examination ng defense panel. No? So mukhang ayaw nilang halungkatin pa yung mga sinabi ni Ortonio. So in anticipation, pag turn nila, di ba, Ray, susunod yan, pag tapos na yan, at tapos na lahat ng mga paglaladlad ng mga ebidensya ng prosecuting panel, magre-rest na sila. Then susunod na yung defense panel man. So you can be sure that there'll be again a discussion kung sila rin ay magpe-present kay La Chica as a witness. Naku, yun ang susunod ko sanang tanong, Attorney Domingo. Kung hindi kung hindi kukunin ng defense, ng prosecution sila Chica, at kukunin naman ito ng defense, ipipresent ng defense at their witness, pwede nilang gawin yon. Pwede nilang gawin yon, but again, masusi nilang pag-aralan kung makakasama sa kanila yon. Kasi baka kung yung gusto natin ngayon na mangyari at sila Chica on behalf of the prosecuting panel as a hostile witness, baka naman pag defense witness naman siya, lalong sumabog yung dapat malaman ng panel ng prosecution. Okay, so tingnan lang mabuti. Hindi natin mapapangunahan yan, Ray. And sa kanila yan eh. Alam nila yan eh. But as mentioned in other interviews, if the prosecuting panel has done its homework, dapat and magagaling naman siguro sila at they have the skills and the techniques as litigators, dapat mapakita nila ang gusto nilang mapakita even at this juncture, Ray. Alright. Well, meron lang mga katanungan dito, Attorney, bigyan daan ko lang to. Dapat ibalik sa hapon, yung oras na hapon ng impeachment trial? Mukhang may sinabi si Senator Zubiri, no? Pro-tempore, na nakakahadlang yata, hindi mahadlang, nakaka-apekto yan sa kanilang legislative functions. No? So ang dapat siguro ang kanyang panukala would be 3 o'clock yata or 2 o'clock in the afternoon, tuloy-tuloy. It is a matter of case management, Ray. In any other court, merong ang ating kagalang-galang na Supreme Court, may nagsabi, meron silang binigay ng mga guidelines on case flow management. Pag-aralan po nila mabuti yan on how to, I don't know if we have time. We have time ba, Ray? Opo, go ahead po. Go ahead. If you recall, itong
Corona. Are you aware of the Corona Yeah. trial Mhm. in 2012? Mhm. Ang Corona trial, 57 witnesses po yan. Articles, 8 articles po yan. Mhm. Mhm. At under the presiding officer at that time, si Senate President Ponce Enrile, Amang Ponce Yes. Enrile. Mhm. There were 44 trial days. Mhm. Mhm. Yung trial days na yan ay consisting of 4 months spread. At from January 16, 2012 to May 29, 2012, in 44 trial days Yes. with 57 witnesses, natapos po yun ng 4 months. Wow. Okay. Mhm. And we're talking about articles, 8 articles. Mhm. Mhm. Ngayon, hindi ko hinahambing ang ginagawa natin dito ngayon. In other words, ang kailangan masusing analyzing ng senator judges would be, ano ba ang pwede natin gawin para ma-streamline natin ang presentation ng ebidensya? Mhm. Mhm. That's very, unfortunately, during the pre-trial hearing noong June 29, Mhm. na natapos ng June 29, which was embodied in the pre-trial order, hindi sila nakaroon ng stipulations na talagang, at napakaraming mga witnesses na inilista nila. Kung titingnan nyo ang listahan, ang sa Article 1 lang, 27 witnesses. Yeah. Sa Article 2, 15 witnesses. Mhm. Article 3, 5 witnesses. And 10 witnesses ang Article 4. Katatapos po natin lang yan. Mhm. Now, on the part of the respondents, alam mo kung ilan? 45 witnesses plus 71. Yung 71 is still unnamed. Wow. Okay. At hindi lang yon. Yung mga items na yon, may mga 2 to 3 or 2 to 7 unnamed people. So you just could imagine, sabi nga ng iba, baka Pasko na yan, hindi pa tapos to. Okay. Baka bagong taon pa nga lang, hindi pa tapos yan eh. Di pa Ako naman nagbiro rin ako doon. Sinabi ko baka naman sa Valentine's Day. Oh. Okay. So anyway, this is the massiveness of the things that they wanted to present, and yet they can probably streamline and simplify the list of witnesses or shorten at least para hindi, sabi mo kanina, narinig ko, napaka-significant sinabi mo, repetitive eh. Yes. Ulit-ulit po yun. Hindi, that's not the way to conduct this very high-profile case such as the impeachment case. Now, I can understand. Pangalawa lang nating impeachment trial, pangatlong impeachment trial, hindi naman natin ginagawa araw-araw ito. Pero magagaling naman ang ating mga robed Senate judges, no? Yes. So mukha namang dapat they take control now to the flow. Yes. On the flow of the hearing. Hindi yung parang nakikinig lang sila sa passive participants ng hearing. Hindi naman ganon. Sabihin nila, gusto namin ganito. Now, stipulate kayo, mag-agree kayo ganito. Isang day, ito ang gagawin natin. Remember that they are bound by the one examination rule. Mhm. In other words, one witness na present mo, dapat tatapusin mo yun on that day. Oh, okay. All right. Kaya hindi dapat yung very liberal, the next day because we're going somewhere. Hindi naman ganun. Walang disiplina. Yes. Kaya nga, sinabi nga ng Subiri, nakakasagabal sa flow naman ng ating legislative activities. Totoo. Pero 'di ba, Attorney Domingo, I think hindi ako abogado pero ibig sabihin narinig ko 'to madalas, hindi naman sa dami ng testigo na ipapanalo ang isang kaso, kundi doon sa nilalaman ng mga sasabihin ng testigo. For example, at kung meron ka mang 10 testigo diyan tapos isa lang yung sa kabila, pero mabigat naman yung sasabihin nitong isa o ng dalawa, you don't need 10 to 20 witnesses to take the stand. Tama po ba yun? Tama sinabi mo, Ray, at saka depende yan sa probative value at weight of evidence na ipipresenta sa witnesses. Ngayon, since matagal nilang pinag-uusapan to, excuse me, as early as December, meron na tayong dapat na impeachment trial. Unfortunately, nagkaroon ng problema. Dapat matagal na nilang ginagawa at tinitingnan nila, ini-streamline nilang mabuti ang kanilang presentasyon. Hindi itong napaka-parang shotgun na bibigyan mo ang listahan ng witnesses kung sino-sino pa
Mhm, Di ba? mhm, mhm, Meron pa namang witnesses na common witnesses, di mag-stipulate kayo. Di ba? mhm. May common witnesses sila eh. 10 common witnesses ang napakarami dyan. Mhm, mhm, I'm sorry, there are 14 named witnesses, mhm, about 3 from COA, mhm, LTO, and Civil Service Commission. So, mhm. mag-stipulate na yan. Ito ang sasabihin nila, o okay ba sa inyo? O sige, agree tayo. Put that in stipulation format and Mhm. present that and submit that to the senator judges. Di, ang Mhm. ganda sana nun. Dapat mahusay at regular at very efficient ang ating presentation of evidence. Otherwise, sabi mo nga, baka sa next year pa tayo matatapos. Baka abuti pa ng mahal na araw. Mababagot naman ang ating mga tao. Well, actually, Nawawalan. attorney, sa totoo lang, nababagot na po talaga. Nababagot talaga. Mhm. And they wanted to know kung talagang hindi naman ginawa ng Vice Presidente yan. So be it. Kung talaga naman ginawa niya, so be it. Pero come out with a fast something that the people, the taxpayers, would be able to find out what is happening here. Mhm. Ano ba nangyari? Puro lumilipad ang mga napakaraming narratives at versions kung anong nangyari. Dapat makita na po ito sa trial na ito. And of course, Attorney Domingo, isa pa sa tinitignan ng mga kababayan natin dyan ay yung ginagastos kada araw sa Senado per hearing na nanggagaling din sa bulsa ng taong bayan. Meron ako narinig na figure dyan, Ray, 24 million yata, pero I don't think that will be sufficient. Uy. At the rate we are going, 24. But, alam mo, Ray, hindi lang naman sa gastos yun eh. Yung ginugugol nating na panahon para dyan. Yung At time. dapat natin yung mga, we are a public station, di ba, Ray? Ano ba ginagawa ng mga players na yan para sa kapakanan ng mga tao? Sa social services, government, pursuant to the good governance principles na pinapairal natin. Ano ba nangyayari? Pag may gulo, gumagawa ng legislation, and yet the legislation would be there already. So, I mean, what are we talking about? Ano bang future ng ating kinabukasan dito? Ang future ng ating mga anak, ng ating mga apo, anong future generation? Ito ba ang pinapakita natin sa mga kabataan? This is the way we manage and pursue good governance principles? Is this the way we do it, Ray? Nakakahiya naman sa future generations dito. That's Kung pamamana ba natin kung ginagawa natin the way we conduct ourselves, hindi na tayo uunlad as a country. Totoo po yan. So talagang for both the prosecution and the defense panel, and even, let's say, sa impeachment court itself, together with the senator judges, dapat talaga, sabi nyo nga, may streamline na ito, make stipulations para bumilis ang proseso. The faster, the better, para ika nga po, to ferret out the truth, so the truth can come out at makagawa sila ng tamang desisyon regarding. At saka, Ray, I know you're about to end, no? Apo. But what I'd like to emphasize would be yung role ng media, Apo. katulad mo. But I applaud the media people. But again, we have to be very wary and be very vigilant about the disinformation. Napakaraming trolls na kung ano-anong versions na nangyayari. Kayong mga journalists, and I applaud you guys, pakita nyo ang katotohanan at ang tunay na nangyayari dito sa impeachment trials natin at anong resulta ng ating impeachment trials. Huwag tayo padadala sa mga disinformation and fake news na napakalawak na nangyayari ngayon sa social media platform. With that, Attorney Domingo, sana makasama ka pa namin ulit. We hope to have you again. Hindi sapat itong oras na nilaan namin para sa iyo. I think we can dedicate a more time para makipag-usap sa iyo to discuss these matters. And thank you very much for gracing our program. Thank you very much for sharing your insights and of course, pagbibigay ng guidance sa amin, sa media, maging sa mga taong bayan para magkaroon kami ng tamang direksyon at pananaw dito sa impeachment trial na ito. Maraming salamat po, Attorney Domingo. It's my pleasure and mabuhay kayo. Lalo ka na
Ray. No? Thank you very much po. Attorney Thank you very Rico much, Domingo, former president ng Philippine Bar Association at chairman ng Movement Against Disinformation. Sa pamamagitan po niya, tayo po yung magpipilit na ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Muli po, ako ang inyong lingkod, Ray Sampang, kasama pa rin sa Global Team, sina Milo Jonela, JP Lumantad at Jam Season, ang ating executive producer. Antabayan na po ang susunod na mga programa para sa ating English Service Platform, Dateline Malacanang, kasama si Erwin Peñano. Again, Ray Sampang po, inyong lingkod. Stay safe and God bless. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.